Nilipat na ng kulungan ang mga itinuturong nagsimula ng gulo sa bilibid na ikinasawi ng isang inmate at ikinasugat ng 4 na iba pa. At dahil sa nangyaring riot, gusto na ng Bureau of Corrections na unti-unting mabuwag ang mga gang sa loob ng kulungan. Saksi si Ian Cruz. Dinat na naming tahimik sa maximum security compound ng bilibid kanina. Kagabi pa raw limitado ang galaw ng mga preso matapos ikandado ang rest ng mga brigada sa compound dahil sa naganap na riot kagabi kung saan napatay ang inmate na si Edwin Soriano, 51 anyos. Sa basketball court na ito naglalaro ang dalawang team ng Sputnik habang ang kanila namang referee ay isang miyembro daw ng komando. May isang tawag daw ang referee na hindi nagustuhan ng isa sa mga coach. Dito na nagkaroon ng mainit ng pagtatalo na nauwi sa rambulan. Taong 2000 nang makulong si Soriano matapos masentensya ng reklusyon perpetua dahil sa kasong murder. Pero nirekomenda na raw noong nakaraang taon na mapaikli ang parusa sa kanya dahil sa maganda niyang record sa kulungan. Sugatan naman ang 4 niyang kakosa sa Sige-Sige Komando. Sa investigasyon, lumabas na ang mga miyembro ng Sige-Sige Sputnik ang nanaksak. Ilipat na sila kagabi sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Mindoro Occidental. Kung sino man may kagagawa nun, na nakuha na naman natin yung tao for security reasons, na ilipat na natin sila ng ibang area, no? Outside the New Bilibid Prison, sasampahan ito ng kaukulang demanda. Kanina, pinagharap ang mga lider ng komando at Sputnik Gang. Nagkasundo ang dalawang pangkat na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa kabila ng insidente. Kasunod nito, sakalang pinubuksang muli ang brigada ng inmates. Sa kabilang banda, kahit na kami medyo nalulungkot at nagdadalamhati dahil isa sa aming kasamahan ay nawalay sa amin, gusto namin samantalayin ang pagkakataon ay pakita sa malayang lipunan na kami kahit na nandito sa sulok ng lipunan, ang maximum security compound, ay nagagawang mag-usap-usap. Ako pinagpapasalamat din sa kanila at humingi ng dispensa dahil sa pangyayari yung di naming sukatakalain. Ayon sa NBP, gusto nilang maalis na paunti-unti ang mga pangkat sa loob ng kulungan. Para maiwasan ang mga ganitong kampihan at gulo, imbes na gang, hahatiin daw mga inmate batay sa propesyon noong nasa laya pa. Bagay na sinisimula na sa minimum security compound. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Muli na namang pumatok sa mga music chart ang mga awit ng pumanaw na pop diva na si Whitney Houston. Nasa number 6 sa Billboard 200 chart ang greatest hits album niya matapos bumenta ng 64,000 copies sa loob lang ng isang araw. Halos 900,000 naman ang digital downloads ng Whitney songs sa loob lang ng linggong ito. Pinapasapina naman ng Los Angeles Coroner's Office ang medical records ni Whitney. Nais kasing matukoy kung sino ang mga doktor ng singer at kung para saan siya ginagamot. Sa sports aksi, muling pinangunahan ng bagong NBA sensation na si Jeremy Lin ang kanyang team na New York Knicks sa ikapitong sunod na panalo. Tinalo ng Knicks ang Sacramento Kings sa score na 185. Nakapagtala si Jeremy ng 13 assist. Kumalat na rin sa YouTube ang video kung saan nagsasayaw si Jeremy sa isang practice game na ng dati niyang team na Golden State Warrior. Samantala, dinaluhan ng ilang personalidad ang pagbubukas ng exhibit ni Dr. Amelia Medina Davis na pinamagatang Beauty as I See It sa isang mall sa Mandaluyong. Present sa art exhibit sina Tourism Secretary Ramon Jimenez, dating Tourism Secretary Alberto Lim, dating GMA CEO Menardo Jimenez, at sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon at may bahay niyang si Teresa. Tampok sa exhibit ang mga painting ng ilang tauhan sa Biblia at mga portrait ng ilang personalidad. Mapupunta ang proceeds ng exhibit sa orphanage na Shepherd of the Hills. Well, ako talagang nagulat na ito palang pinsan ko mahusay mag-paint at magaganda yung kanyang mga na-paint dito. I want more Filipinos to read the Bible. Closer relationship probably with Jesus. Panalo ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa ikawalong USTV Students' Choice Awards. Ang parangal na ito, inspirasyon at hamon sa paghahatid ng Kapuso Network ng serbisyong totoo. At live mula sa Maynila, saksi si Victoria Tulad. Victoria? Igan, Vicky, muli nga ang kinilala ang mga programa at personalidad ng GMA Network sa ikawalong University of Santo Tomas TV Students' Choice Awards na ginanap ngayong gabi. Promoting positive values in pop culture on television, ang temang gumabay sa pagpili ng mga estudyante ng UST para sa 8th USTV Awards.
Tinanggap ng 24 oras ang Student's Choice of Local News and Current Affairs program, habang Eyewitness ang Student's Choice of Documentary program. Student's Choice of Public Service program naman ang wish ko lang ng ating saksing si Vicky Morales. Si GMA Vice President for News Programs Jessica Soho ang napiling Student's Choice of Female News and Current Affairs host, habang ang show niyang Kapuso Mo Jessica Soho ang Student's Choice of Magazine program. Sa entertainment, napili ang Eat Bulaga bilang Student's Choice of Variety Show. Ang Pepito Manaloto ang Student's Choice of Sitcom at Bubble Gang ang Student's Choice of Gag Show. Ang telebisyon ay isang napakahalagang medium sa ating mga estudyante. Sila ay hindi lang nakakakuha ng mga impormasyon, kundi makakakuha rin sila ng mga values. Yung award na to kasi galing sa mga kabataan, kaya syempre nakakatuwa dahil yun naman talagang eyewitness, sinisikap namin na laging makabuluhan yung documentary namin dahil alam namin na pinapanood ng mga kabataan. Igan Vicky umaasa ang mga organizer ng USTV Awards na magpapatuloy ang media sa pagbibigay ng serbisyong totoo sa publiko. At live mula rito sa UST, ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Kung nasa na balita, ikaw tanggigan ng katotohanan. Magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Maraming salamat po sa mga nasa likod ng USTV Awards. At susunod na po ang Rescue. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.